Hello, hello mga be, magandang araw. Ayan, tulungan niyo po akong magbukas ng aking parcel. May na-order akong swivel chair or office chair. Nag-take advantage po ako ng Shop Now, Pay Later sa isang online shopping Aklabu. Ayan. So, sa isang online shopping platform. So, kinuha ko po siya ng hulugan. Meron silang offer na next month ang payment, isang buo. Meron silang 3 months to pay. Meron silang 6 months to pay at ng 1 year to pay or 12 months to pay. Ayan. So, take advantage po tayo ng kanilang 3 months to pay. Ayan, so i-assemble na po natin. Dumating po ang aking parcel 2 days after ko lang siyang in-order. So, mabilis po ang kanilang delivery. So, ayan, try po natin mag-assemble mag-isa. Kakayanin yan, kaya natin yan. Madali lang yan. May manual naman. Ayan. So, isa siyang computer chair dahil mahirap mag-computer ng naka-monoblock chair. So, nagpili lang ako yung medyo kaya ng bulsa, yung kaya ng budget. Bale, ang monthly ko po dito ay nasa 600 plus ang aking hulog. So, ayan na. Sine-check na po natin yan isa-isa kung kumpleto nga ba ang parts ng ating upuan. So, ayan ang kanyang sandalan. Headrest yung nauna. Yan yung kanyang armrest. 2. Yan naman ang kanyang foot or yung kanyang lagayan ng gulong. Yan yung adjustment sa ibaba ng upuan kung gusto mong tumaas or bumaba. So, ayan na ang kanyang pinakaupuan. So far, okay naman po ang ating nakuha or nabiling office chair. Mukha naman siyang matibay. Komportable naman siya. At kasyang-kasya ang ating puwitan. So, ayan ang kanyang ibang mga gamit. Nandyan ata yung kanyang tornilyo. Meron siyang libreng yan ang kanyang gulong. Meron din siyang libreng parang screwdriver. Ayan ang kanyang pinakapuno sa upuan. Siyempre, dapat i-check muna natin isa-isa. Basta pagdating ng ating parcel, ayan, at inumpisahan ko na dahil excited naman din ako na mabuo ko at magamit ang aking office chair. So, ayan, lalagay lang yan. Ganun lang siya kadali. Madali lang naman lahat actually. Basta sundan mo lang ang manual. May picture at may mga nakalagay kung anong letter ba ang dapat ilagay dun sa ganitong pwesto. Tulad nung kanyang mga screw. Ayan, minsan ay kailangan nating avail ng mga promo, lalo na pag hindi natin kaya i-cash ang isang gamit at kailangan natin siya. Actually, nakakuha na rin ako sa kanila ng office table naman na una. Office table na kinuha ko din ng 3 months to pay. So, ayan. Ilalagay na natin ang kanyang mga gulong. Isusuksok lang. Walang kailangang higpitan na screw. Basta isusuksok mo lang. At pag pumasok na siya, mararamdaman mo naman na okay na ang pagkakalagay niya. Parang meron siyang click na sound. Diba? Sabi ko noon, nung bumili ako ng gamit ko pang office, dati kasi akong agent, call center agent. So, nag-try ako mag-apply dito sa bahay na lang para hindi na bumiyahe-biyahe.
nag-ipon ako ng mga gamit ko, ng computer table, ng office chair, para sana makapag-apply. Sana ay pala rin. Pero habang hindi ako nagtatrabaho, meron naman akong ibang ginagawa sa barangay. So, nagagamit ko din yan. Nagagamit ko din ang aking computer sa trabaho sa barangay. Pag nagpe-print, nagsisave, at kung ano-ano pa. Ayan, so, higpitan lang. Pero, ang suggestion ko, pag ginagawa pa lang, pag nag-uumpisa pa lang sa pagbuo, huwag mo na masyadong higpitan ng mga tornilyo para kung sakali na may mali kang nailagay, madali mong matatanggal, madali mong mapipihit pabalik, malulusen up ang tornilyo. Ayan, so tingin-tingin muna tayo sa ating manual para mapag-aralan kung paano ilalagay ang bawat parte ng ating office chair. Tiyagaan lang. Yan, yung gamit ko na yan, libre din yan, kasama yan sa package. Hindi ko alam kung anong pangalan yan. Yung parang letter L. Hindi naman ako masyadong nainip sa paggawa. Hindi rin ako nahirapan. Madali ko lang siyang na-assemble. Basta check mo lang ng maayos ang iyong manual. Sundan ang pagkakasunod-sunod kung ano ang dapat unahin at kung ano ang dapat ihuli. Yun ang gagawin para matapos ka ng maayos. Ayan. So, feeling ko yan ay okay na ako dyan. Kaya pinipihit ko na, hinihigpitan ko na ang mga tornilyo. Ayan. Meron lang akong isang part na kinalag ko dyan, yung armrest ata. Akala ko kasi nagkamali ako ng tornilyong inilagay, pero pareho lang din pala. Kasi yung nasa manual, may 3 sizes ang tornilyo, pero yung natanggap ko, 2 sizes lang. 4 lang yung medyo maliit at 8 yung malaki. Kasi parang sa manual ay meron siyang small, medium, large. Pero ang na-receive ko ay small at large lang. Wala na yung medium. Pero okay lang din kasi nagamit ng maayos. Feeling ko mas okay kung large lahat nga ang magagamit. Para mas matibay ang ating office chair. Ayan. So, higpit-higpit lang. Medyo tumagal ako dyan. Kasi kailangan itapat-tapat mo muna sa mga butas bago mo higpitan talaga para hindi ka tumagal. Ayan. So, buo na ang upuan. Ipapatong lang yan dun sa paa. So, ilalagay naman natin ang ating sandalan. Yung i-screw lang dyan sa sandalan, yung headrest. Meron siyang headrest. Ayan, so ipapatong na natin siya. At pagkatapos niya, ilalagay na natin ang ating sandalan. At yun na, kumpleto na ang ating office chair. O, diba? Ayun lang, ganun lang siya kadali at buo na po ang ating office chair. Yan, medyo nagtagal ako ng kaunti dyan kasi kailangan talagang mailapat sa bawat butas. So, medyo dahil bago siya, mahirap hilahin yung isang dulo para mai-shoot yung isang tornilyo. So, ayan, buo na po ang ating upuan. Keep safe, keep healthy, and be happy. God bless all. Salamat sa panonood. Magandang araw!